our beloved parents, guardians, students, a good day. Kumusta na po kayo? For those who doesn't know me yet, I'm Dr. Maria Zinaida B. Clemente, the school directress of St. Clement Academy, saying, thank you for believing that St. Clement Academy is the best school that can lay the best foundation for your children. Thank you for entrusting to St. Clement Academy the development of the total personality of your children. Thank you for enrolling your child to SCA, whose curriculum is anchored on academic excellence and spirituality using holistic approach. St. Clement Academy is a school that produces academically equipped and God-fearing graduates. A graduate with a big heart and a big head. So my dear stakeholders and students, welcome to our first ever online, distance, virtual parent-students orientation for school year 2020-2021. Welcome to our new normal. Stay safe. God bless. Under the new normal, online learning has become the primary means to deliver instruction to students. While they are within the comforts of their home, owing to the fact that quarantine measures are still in place. As challenging as the COVID-19 pandemic has been for everyone, the same health emergency has given rise to innovation, especially on the part of the education sector. One area which has been brought to the forefront is online learning. With the current pandemic, the migration to online teaching was expedited. As we start school year 2020-2021, we will temporarily depart from the brick and mortar classrooms to virtual classrooms using cyberspace. This school year, all classes will be conducted online until such time that face-to-face classes will be allowed. It will entail some adjustments, but we have no other choice but to thrive under the new normal. This will be an opportunity for all of us to gain new skills and experiences that will be increasingly useful in the future. First, let us review what is meant by online classes. Online learning is education that takes place over the internet. It is often referred to as e-learning among other terms. Online learning is just one type of distance learning, the umbrella term for any learning that takes place across distance and not in a traditional. They are generally conducted through a learning management system and supplemented by other online resources such as Zoom, FB Live, Google Meet, and many others. What are the types of online classes? Synchronous learning is online or distance education that happens in real time, whereas asynchronous learning occurs through online channels without real-time interaction. Many hybrid learning models will include a blend of both asynchronous and synchronous online learning. For our school, we shall specifically use
blended online distance learning, as provided under DepEd Order Number 13, Series 2020. Preview. Okay, good morning, class. Okay, so ang ating most essential learning competencies ay naipapaliwanag ang mga dahilan ng pagkakaroon ng kahirapan. So ngayon kasi, di ba, ngayon na pandemic, ngayon natin siya nararanasan. Okay, so ngayon, uod time. Nakikita niyo uod time, ibig sabihin ay unlocking of difficulties. Unlocking of difficulties ng mga words. Okay, una, kahirapan. Ito yung pangunahing problema ng bansa na kinakaharap ngayon, yung kahirapan. Next, Millennium Development Goals. So ito ay dapat makamit ng UN noong taong 2015 pa. So mamaya tatalakayin natin ang Millennium Development Goals. Next, Human Poverty Index. So dito malalaman kung ano yung mga bansa na may mahirap na kalagayan. Next ay oligarchy. So dito sa kanila ay yung mga kapangyarihan ay nabibilang sa maliliit na sektor. Oligarchy. Okay, ang underemployment. Okay, ang underemployment naman, ito yung mga may trabaho pero hindi akma sa mga pinapasukan nila. Yun yung underemployment. The next, unemployment. Ito naman yung kawalan ng trabaho. Apply ka ng apply pero wala kang nakukuhang trabaho. Okay, dito, picture analysis. Okay, raise your hand. Okay, click raise your hand if merong gustong sumagot. Maliwanag. Then, unmute yourself kung sino man yung makita kong mag-raise hand. Maliwanag ba? Okay, picture analysis. Okay, first picture. Ano yung nakikita nyo sa larawang ito? Yes, Cedric. Yung picture po na yan, Sir, yung ano? Yes. Sir, ano yung symbol ng nagpapakita ng kahirapan? Kasi Okay. nangingi sila. Okay, kahirapan kasi nakalahad yung mga kamay. Ibig sabihin, nanlilingo sila or nanghihingi. Very good, Cedric. Next picture. Sinong may ideya sa larawang ito? Ano ba yung nakikita niyo sa larawan? Yes, Melvin. Unmute yourself. Kita po na sa sambayan po na ito may kakulangan po sa pagkain. Okay, pagkain naman. Kakulangan sa pagkain. Kita nyo? Parang gutom na yung mga bata. Next picture. Yes, Daniela. Makikita ko po sa larawan na yan, yung mga bahay po, yung mga iba po kasi walang maayos na natitirhan. Okay, very good. Yung mga bahay nila, tignan nyo, ang dami lang nakalagay kung ano-anong mga nakasabit, kung ano lang mailagay nila doon sa barong-barong nila. So, wala silang maayos na tirahan. Very good. Last picture. Yes, Angelica. Angel. Wala po silang maayos na tirahan dahil nga sa kahirapan. Hindi sila nagkakaroon ng, dahil din sa kahirapan, wala silang trabaho para magkaroon sila ng income, para magkaroon sila ng sariling tahanan. Sariling tahanan. Okay, so dito, nasa lansangan lang sila. Diyan lang nila, no choice sila kung saan sila titira. Kaya, diyan na lang sila sa lansangan
natutulog, naglalatag na lang sila ng mga karton. So nakikita niyo yung mga bata, nandiyan lang. So yung lahat ng dumi na nasa kalsada, nakukuha din nila. Okay, very good, Angel. Okay, so ang topic natin ngayon ay patungkol sa kahirapan. Okay, so nakikita naman natin kanina sa mga pictures kung gaano ba talaga kahirap ang mga nagiging sitwasyon nila. Okay, una, maunlad man, paunlad pa lamang, hindi maunlad na bansa, ang kahirapan daw ay nararanasan nila. Maunlad man yung bansa, nandun pa din yung kahirapan. Paunlad pa lamang, kahirapan pa din yung kalaban nila sa araw-araw. Example ngayon, di ba? Nagkaroon ng pandemic, so maraming nawalan ng trabaho, nawalan ng income, madaming establishment na nagsara. So, talagang kahirapan yung unang kalaban ng bawat bansa. Okay, so United Nations, unang-una yung samahan na yan. Okay, so dito sa talakayang ito, mapag-aaralan natin yung ano ba talaga ang kahirapan. Ano ang sanhi at bunga ng issue ito? Ano ang unemployment at ano ang underemployment? Okay, ayon sa the World Bank, okay, kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan. So magbigay nga ng mga pangunahing pangangailangan ng tao na maaaring mawalan sila. Okay, yes? Daniela. Maaari po ay yung tirahan. Okay, unang-una na doon yung tirahan nila. Wala silang bahay na matutulugan. Yes, Melvin. Melvin. Isa pa po sa mga pangunahing pangangailangan ng tao ay yung kasuotan po. Okay, kasuotan. So nakita natin sa picture kanina, hindi maayos yung kasuotan nila. Wala silang pambili or hindi sapat yung kinikita nila sa araw-araw. Okay, yes, Angel. Angel? Sapat na pagkain po para sa kanila. Okay, unang-una din yung dapat may pagkain. Ayun yung pangunahing kailangan nila para mabuhay sa araw-araw. So according din sa World Bank, okay, makakakain ng 3 beses sa isang araw. So dapat daw makakain ng isang tao 3 beses sa isang araw, umaga, tanghali, at gabi. Okay, next. Okay, dito, $1.25. Yung kinikita ng isang tao, siya ay belong pa din sa poverty line or yung mga mahihirap na tao. Pero, kapag kumikita ng isang tao sa $11 pataas, ito na yung maunlad na bansa. Okay, next, ito yung Human Poverty Index. Okay, yung Human Poverty Index, dito natin malalaman kung ano ba yung or sino yung bansang may pinaka na poverty, kahirapan. So dito, example lang to, ang poverty na may pinakamataas ay ang US. Okay, sabi dito, kung ano yung pinakamataas yung bahagan, yun yung pinakamahirap. At kung sino naman yung hindi mataas na level, siya yung malayo sa kahirapan. So example dito, Sweden, pinakamababang sa graph, then yung US yung pinakamataas na kahirapan. Okay, next, nagpapakita ng tunay na sukat ng kahirapan. So yung Human Poverty Index daw, ito daw ang nagpapakita ng tunay na sukat ng kahirapan ng isang bansa. So para makuha ito, pagsasama-sama ng iba't ibang salik or iba't ibang problema ng bansa. Tsaka nila i-compute kung kaninong kung ano yung kanilang mga problema, kung ano yung mga kinakaharap nila. So yun doon malalaman kung ano yung kahirapan na meron sila. Then dito kukunin ang average ng mga bilang, ang resulta ang tutukoy. So yung pinaka-result noon, example dito, yung US yung pinakamataas na bar graph. Then yung Sweden yung pinakamababa. Nakukuha ba?
Okay, next. Mga sanhi at bunga ng kahirapan. Okay, magbigay nga kung ano yung pwedeng maging bunga, sanhi at bunga ng kahirapan. Anyone? Yes, Melvin. Isa po sa mga sanhi at bunga ng kahirapan ay pagkakaroon po ng corruption po. Okay, corruption. Very good. Aliana. Isa rin po sa sanhi at bunga ng kahirapan ng paglaganap ng krimen. Okay, krimen. Daniela. Very good. Isa po sa sanhi at bunga ng kahirapan ay ang pagkawalan ng mga trabaho ng ilang mga Pilipino o mamamayan. Yes, yung kawalan ng trabaho talaga yung kailangan. Angel. Angel. Isa po sa sanhi at bunga ng kahirapan ay ang kakulangan sa edukasyon. Okay, Tom. May dadagdag ka pa? Wala na po. Nasabi na po nila. Sabi na ba lahat? Wala na. Okay, so dito, mga sanhi at bunga ng kahirapan. Okay, una. Okay, corruption. Okay, pagkakaroon ng corruption. So, ito yung nilalabanan din ng madaming Pilipino, corruption. Kasi depende sa namamahala kung paano niya gamitin yung mga budget. Kung hindi niya ba talaga ito gagalawin or gagamitin sa masamang paraan. So, corruption. According sa Philippine Center on Transnational Crime, okay, noong taong 1999, 30% ang nawawala sa kaban ng bayan sa bansang Pilipinas. Okay, noong taong 2014, umabot sa 2.260 trillion pesos ang budget ng pamahalaan. Pero kung sa 30% na yon ay nawawala, 600 bilyong piso ang hindi na ibabalik sa mga mamamayan. Okay, so dito next, proyektong pang-infrastruktura. Okay, sa corruption din, yung mga proyektong pang-infrastruktura, di ba? Kung magkakaroon ng corruption, gagamit sila ng substandard na quality ng isang bagay, pwedeng masira agad yung gamit. Example, paggawa ng daan, mga tulay, paliparan, at mga daungan. So, dapat ang mga gamitin sa kanila ay yung high standard na mga kagamitan. Hindi yung gagamit sila ng substandard na gamit, pero saglit lang nasisira na agad yung mga gamit na inano din sa paggawa ng mga infrastruktura. Yes, may nagre-raise ng hand. Yes, Daniela. Mas mabuti po kasi kung mas malaki po yung mga gastos na pera, mas mabuti po kasi po pang mas matagalan po siya. Okay, mahal nga yung gamit pero yung quality naman niya ay di ba? Matagal siyang mapapakinabangan. Okay, next. Okay, so dito daw sa corruption nagkakaroon ng kickback. So yung kickback na tinatawag natin ay yung paggawa nga ng mga kalsada, paliparan, pero substandard lang yung ginagamit. Okay, panunuhol, pangingikil, at pagsasabwatan. Siyempre sa corruption merong pagsasabwatan dyan. Example, yung pork barrel scam. Di ba madami silang
nag-usap-usap doon para makuha yung nararapat na kunin nila, yung kinuha nila yung kaban ng bayan. Okay, next, disenyo naman ng ekonomiya. Okay, any idea about disenyo ng ekonomiya? Any idea about disenyo ng ekonomiya? Paano to nagiging sanhi at bunga ng kahirapan, ang disenyo ng ekonomiya? Yes, Daniela. Maaari po yung pagpapatakbo ng gobyerno o ng isang namumuno. Okay, so nakadepende talaga sa pamumuno ng bansa kung paano ba uunlad yung ekonomiya. Siyempre, kung talagang malinis yung namamahala ng bansa, talagang maganda yung kalalabasan o yung resulta. Okay, dito, oligarch, may tinatawag tayong oligarch. So, sila yung kumokontrol ng kayamanan at kapangyarihan ng bansa. Then, oligarchy, sila yung maliliit na bilang ng tao. Then, may tinatawag din tayong monopolyo. Ito yung mga business na isa lang yung may hawak ng pamamahala. Okay, sabi dito, para maumayos ang disenyo ng ekonomiya, huwag iluklok sa pamahalaan yung mga hindi naman talaga karapat-dapat. Yung talagang dapat ang piliin natin yung merong magandang hangarin sa bansa. Then next, magbigay ng mga oportunidad. Yung mga naluklok natin na sa Senado, dapat bigyan tayo ng magandang oportunidad katulad ng pagpupuhunan. Magandang oportunidad yon para sa mga walang trabaho. Okay, next, unemployment. So, gaano ba to nakaka-apekto sa bansa, yung pagkakaroon ng unemployment? Yes, Melvin. Para po sa akin, malaki po ang epekto ng unemployment, particular na po dito sa ating bansa. Kasi, ang unemployment po kasi, kawalan po ng trabaho. So, kung wala ka pong trabaho, hindi ka po kikita. Kung hindi ka po kikita, wala ka pong kukuhanin sa ikabubuhay mo sa araw-araw. Okay, very good. So, walang kita, walang pambibili sa araw-araw. Yes, Daniela. Kung wala pong trabaho ang isang tao, hindi po niya masusuportahan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Okay, so unang-una yan talagang kailangan may income para makuha natin lahat ng pangangailangan natin, pagkain, mga basic needs. Okay, next. Okay, sa unemployment daw, meron tayong tinatawag na workforce. Or ito yung 18 years old, pataas, na kailangan ng magtrabaho. Then doon natin nakukuha yung gross domestic product. Then yung inclusive growth, ito yung pagdami ng mga nagtatrabaho, kaya tinatawag na inclusive growth. Ito yung isa ding dahilan kung bakit uunlad yung bansa kung maraming trabahador o nagtatrabaho sa isang bansa. Okay, next, ano ang underemployment? Any idea? Underemployment. Yes, Melvin. Ang underemployment po ay meron ka pong trabaho pero kulang po yung ibinabayad sa inyo. Ganun po. Okay, so yung underemployment, ito yung may trabaho ka nga pero kulang naman yung pinapasahod sa'yo, hindi sapat doon sa trabahong ginagawa mo. Example din ng underemployment, ito yung mga, example, nakapagtapos ka ng kolehiyo pero yung trabaho ay hindi akma or overqualified ka dun sa trabaho ang in-applyan mo. Example din, nakapagtapos ka ng nurse pero hindi pang nurse yung o wala ka sa ospital, hindi ka sa ospital nagtatrabaho. Then next din ang pagkakaroon ng underemployment kung bakit nagkakaroon ng migrasyon or yung mga OFW. Kaya nangingibang bansa yung madaming Pilipino dahil hindi nila mahanap yung trabaho nila kasi hindi
wala nang sa sobrang dami ng mga nag-a-apply, wala nang mapasukan. So ang nangyayari, nagkakaroon ng pagpunta sa ibang bansa. Nag-OFW sila para bigay sa pamilya, mabuhay nila yung pamilya nila. Kesa dito, na hindi sapat yung sinasahod nila, overqualified sila, pero yung sinasahod nila ay hindi sapat. Kaya pumupunta na lang sila sa ibang bansa para magtrabaho. Okay, next, kakulangan sa edukasyon. Bakit? Sanhi at bunga ang kakulangan sa edukasyon. Yes, Melvin. Nagiging sanhi po ito ng kahirapan kasi po isa po sa mga requirements po para magkaroon ka po ng trabaho is yung kailangan ka pong natapos na sa pag-aaral po. Okay, so ito kasi kung wala tayong edukasyon, kung kulang tayo sa mga impormasyon na nakalap natin sa pag-aaral, hindi tayo agad-agad makukuha sa pagtatrabaho. Di ba? Kapag naman high school graduate ka, mababang level lang yung pwede mong mapasukan na trabaho. Pero pag college level ka, syempre, nandun agad yung opportunity na matatanggap ka agad sa trabaho. Okay, last na sanhi at bunga ay ang krimen. Bakit ba nagkakaroon ng krimen? Anyone? Oh yes, Melvin? Nagkakaroon po ng krimen kasi po yung iba pong walang trabaho kumakapit na lang po sa patalim. Ganun po. Okay, sa patalim. Sa mga hindi magagandang gawain. Sino pa may ideya? Sino pa may ideya about krimen? Okay, so dito, pagkakaroon ng krimen. So tama si Melvin na dahil sa kawalan ng trabaho, masyado nang desperado yung mga tao na makuha yung mga pangangailangan nila, kaya gumagawa na lang sila ng masasamang bagay. So katulad nito, pagpatay, pagnanakaw, pang-hold up, yun yung mga naiisip ng tao para lang sa pamilya nila kasi kami, sasabihin nila, wala na kaming makain, kailangan na namin gumawa ng paraan para sa pamilya namin. Okay, so kaya nagkakaroon ng krimen. Okay, ngayon, okay, sa pagtatapos ng discussion about sa kahirapan, okay, we have a survey. Sa survey, okay, lagyan ng check ang hanay ng iyong pagsang-ayon sa pahayag. Gawing batayan ang mga sumusunod. Okay. Okay, dito. Ito yung mga batayan. 5, lubos na hindi sumasang-ayon. 4, hindi sumasang-ayon. 3, walang pagsang-ayon. 2, sumasang-ayon. At 1, lubos na sang-ayon. So yung 5 yung pinaka hindi sang-ayon at yung 1 yung sang-ayon ka talaga. Okay, so ito yung mga katanungan. Pwede nyo nang i-chat sa chat box natin yung pwede nyong maging sagot. Sa number 1, mabuti ang politikong nangungurakot kung mapapaunlad niya ang kanyang pamayanan. 5, 4, 3, 2, 1. Sa chat box, Okay, so from Melvin, 5, Daniela, 5, Tom, 5, Angelica, 5, Cedric, 5, Aliana, 5, and Carl Ginto, 5. Okay, so hindi naman talaga maganda na maging kurakot yung isang namamahala. Kahit mapaunlad man niya yung bansa, kurakot pa din yung ginagawa niya, masamang gawain pa din. Number 2, ang taong mahirap at may malakas ang katawan ay hindi dapat manglimos. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, sagot.
Okay, kung ang taong mahirap ay dapat bang manglimos? Okay, sagot ni Daniela 2, Tom 2, Angelica 2, Aliana 2, Angel, okay, Melvin 3. Next, number 3. Malaking hadlang ang kahirapan sa taong gustong makapag-aral. 5, 4, 3, 2, or 1. Malaking hadlang ang kahirapan sa taong gustong makapag-aral. Okay, sagot. Okay, sagot ni Angel 2, Cedric 2, Angelica 2, Aliana 2, Tom 1. Okay, so para sa akin, malaking hadlang kahirapan sa taong gusto makapag-aral. So sa akin naman, depende talaga sa tao kung gusto niya talaga makapag-aral. Kasi madami namang paraan di ba? Pwede kang working student. Pwede kang sa umaga nagtatrabaho, ay sa gabi nagtatrabaho ka, sa umaga ka nag-aaral. So pwedeng gumawa ng paraan para lang makapag-aral. Next, number 4, ang pagiging mahirap ay isang kasalanan. Tama ba? Ang pagiging mahirap daw ay isang kasalanan. Okay, Melvin 5, Angelica 5, Angel 5, Carl 5, Cedric 4, Daniela 3, Aliana 5. Okay, so sa akin naman pagiging mahirap ay isang kasalanan. Sa akin hindi, pero dapat magsumikap tayo sa lahat ng bagay. Pwede kang ipinanganak ng mahirap, pero sana sa paglaki mo, maging successful ka, gagawa ka ng paraan para maibangon mo yung sarili mo. Then number 5, maliit ang dignidad sa trabahong maliit ang kita. Maliit ang dignidad sa trabahong maliit ang kita. Okay, Melvin 5, Angel 5, Aliana 5, Carl 5, Cedric 5, Tom 5, and Aliana 5. So, di ba maliit ang dignidad sa trabaho, maliit ang kita? Mas uunahin mo pa ba yung dignidad mo kaysa sa kumita ka? Siyempre, dapat unahin mo para dapat kahit maliit yung kita mo, dapat tanggapin mo kasi kailangan. Kaysa wala kang kita, pero gutom naman yung pamilya mo. Next. Okay, raise your hand if you want to answer. Okay, number 1. Paano malulutas ang suliranin ng kawalan ng trabaho? Any idea? Paano malulutas ang suliranin ng kawalan ng trabaho? Yes, Melvin. Unmute yourself. Para po sa akin, malulutas po ang suliranin ng kawalan ng trabaho kung magbubukas po ng mga oportunidad, mga trabaho po yung ating pamahalaan. Okay, yes, tamang-tama. Opportunity talaga yung kailangan ng mga tao para malutasan yung mga kawalan ng trabaho. Next, bakit dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang larangan ng edukasyon ng ating bansa? Any idea? Bakit dapat pagtuunan ng pansin? Yes, Angel. Mahalaga na pag-unan ng pansin ng pamahalaan ng edukasyon dahil ang edukasyon po yung maglilid sa atin sa magandang kinabukasan at sa maunlad na buhay. Yes. So, di ba nga sabi, ang edukasyon ang susi sa tagumpay. So, dapat talaga magkaroon ng sapat na edukasyon ang bawat isa, ang bawat tao sa ating bansa para
malabanan din yung kawalan ng trabaho. Kasi unang-una talaga kailangan ay edukasyon or kaalaman para kapag ka mag-a-apply, mabilis na makuha sa trabaho. And last, paano naapektuhan ng unemployment rate ang kaunlaran ng bansa? Paano naapektuhan ng unemployment rate ang kaunlaran ng bansa? Yes, Cedric. Kasi 'di ba, Chair, pag nagtatrabaho ka, may sa sweldo kasama na rin yung pagbibigay mo ng tax. Kaya Yes. ngayon, pag wala kang trabaho, edi wala kang tax na mabibigay din para sa gobyerno Yes. para mapaunlad yung bansa natin. Okay, very good. So, di ba kapag walang trabaho, wala kang maibibigay. Kasi kapag nagtatrabaho ka, automatic na yun na nagbibigay ka ng tax. Example, kapag nagtrabaho ka, meron ng kaltas ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. So, ayun yung mga pwedeng maitulong kapag nagkaroon ka ng trabaho. So, malaking epekto talaga yung unemployment rate sa bansa. Okay, next. So, takdang aralin. Sa book nyo, sagutan ng sanayin B sa pahina 45 to 46. Okay, sanggunian, the library, mga kontemporaryong issue. Okay, so dito na tayo nagtatapos. Thank you sa inyong partisipasyon. Thank you so much. Thank you. Preview. Ano ang synchronous and asynchronous learning? Synchronous learning refers to a learning event in which a group of students are engaging in learning at the same time. Ito ay mangyayari kapag ang mga learners ay nasa virtual classroom. Asynchronous learning is a type of education, instruction, and learning that do not occur in the same place or at the same time. Ang mga activity tulad ng worksheets na i-upload ng teacher sa Google Classroom ay sasagutan during asynchronous learning. Paano ipatutupad or i-implement ang virtual classroom? Virtual classroom will be implemented using Zoom application. The learners are allowed to communicate with one another, view presentation, and engage with resources in work groups. Gagamit din ng Google Classroom, FB Live, Messenger, at Google Meet bilang supplementary online platforms. Anong learning modality ang gagamitin para sa pag-aaral? Ang learning modality na gagamitin para sa school year 2020-2021 ay blended learning. Blended learning is defined as a style of education in which learners learn via electronic and online media as well as traditional face-to-face teaching. This modality will transform to technology-based hybrid online distance learning using both synchronous and asynchronous approaches designed to ensure an effective and innovative learning experience. Kung may trabaho ang parents during online sessions, paano gagabayan ang bata sa pag-aaral? For working parents, asynchronous learning is suited for your child. The recorded lesson for the day will be uploaded in their Google Classroom, same as with FB Live in Facebook. Sa pamamagitan nito, maaari ninyong balikan kung ano man ang na-miss ninyong live lesson. Paano kung iisa lang ang laptop na gagamitin kung magkapatid? Bukod sa laptop, maaari din gumamit ng Android phone at desktop. They should also prepare notebooks, ballpen, pencil, whiteboard, marker, and eraser. Gaano kahalaga ang guidance o patnubay ng mga magulang sa pag-aaral ng mga bata? Parents as partner of the school will play an important part regarding the supervision of the students, especially during online sessions.
Parents in the preschool and elementary are expected to facilitate the readiness of their child in attending online classes and guide them throughout the sessions to help them organize their class schedule. On the other hand, high school students as independent learners can work on their own with minimal supervision. Ilang oras ang online classes bawat araw at gaano kadalas ang online sessions? Ang online classes bawat subject ay maaaring tumagal mula 40 hanggang 60 minutes every synchronous learning schedule. Preschool pupils will have 1 hour virtual class per day. Elementary pupils will have 2 hours per day. And the junior and senior high school students will have 3 to 4 hours per day.